Alright, no? Marami ba kayong nakikitang nagde-debate kumbaga sa isang lugar na nagtatalo sa kumbaga ganito yung Bible namin, yung Biblia nila, kakaiba yung ibig sabihin ng ganito, kailangan ka talagang makipagtalo, dapat i-insist mo kung anong nasa Bibliang to. Tsaka yung iba namang relihiyon, kumbaga dinedefend nila na mali yung sa kabila tapos tama yung sa kanila, tapos yung sa iba naman iba yung ganto, kumbaga nagde-debate kung saan talaga tayo pumanig, kung anong relihiyon dapat tayo pumunta doon. Okay, which is the only thing they're trying to say is who is God and what God capable of. Okay, 'di ba? Isang paniniwala lang naman 'yan, 'di ba? Iisang Diyos lang naman talaga dapat. Pero bakit maraming nagtatalo? Okay. Ako nga sa buong buhay ko minsan lang ako makapagsimba. Totoo 'yan. Oo. Meron akong prinsipyo na to see is to believe talaga ako. Totoo 'yan. Honestly speaking, to see is to believe ako. Sa lahat ng bagay to see is to believe, but the only thing I believe, even if I didn't saw him or in person, is the God is real. Okay. The God is real. To be honest lang ako, hindi ako relihiyosong tao. To be honest lang, hindi ako relihiyosong tao. Kahit saan ako mapuntang simbahan, napakabisaya naman ng simbahan. Kahit saan simbahan ako, naniniwala ako na their belief is real, okay? Kakaiba lang yung pamamaraan, kumbaga, no hate talaga sa lahat, kumbaga alam ko iisa lang yung pinaniniwalaan natin, is iisang Diyos lang, nag-iisang Diyos lang, okay? Pero nagsisimba ako, talagang malimit lang talaga, okay? I'm just praying before sleep, okay? And then, anything, pinapaubay ako talaga sa Diyos, okay? Okay. Bakit nga ba ako naniniwala sa Diyos? Okay. Bakit hindi ko kailangang magsimba bawat linggo? Bakit tinatanggap ko yung mga ganong criticism na, di ka naman nagsisimba, parang okay lang yan, okay lang yan. If you truly believe in God, you don't argue people who mock or who disrespect you. Which is the only thing you have to do is just to accept their, perspective, idea. Kanila yun di ba? Ako personally talaga naniniwala ako ng Diyos is totoo. Okay, I mean, siyempre nung una, ako lumaki sa kahirapan, kumbaga, siyempre, mapapatanong talaga ako nung una, bakit ganto, kumbaga, bakit ganto ako. Ang daming kumbaga instances na ako mismo sa sarili ko nakapagsabi na, nung bata ako talaga nakapagsabi na walang Diyos, kumbaga ako na mismo walang Diyos. Kumbaga, bakit ko nasabi yung walang Diyos? Kasi mahirap ako, 'di ba? Mahirap ako, hindi ako mayaman. Hindi ko nagigit lahat, hindi ko nakukuha lahat ng gusto ko. 'Di ba? Yung kasi pumapasok sa isipan ko, yung mga taong mayaman, nakikita ko sa kanila, merong Diyos sa kanila. Kasi, nakuha nila lahat yung gusto nila. Pero mali yun. Oo. Now, I'm matured enough, I realize na napakabait at napakatalino ng Diyos. Siyempre. Ganto. Okay, siyempre, example naman. Matik yan, example. Siyempre. Totoong buhay, okay? Totoong buhay. Meron akong kaibigan na, kumbaga kakilala, okay? Mayaman. Meron talaga, nakukuha talaga niya yung gusto. Nakuha talaga niya, promise. Nakuha talaga niya. Like, napaka-unfair kumbaga kung ako makapagsabi sa sarili ko, tapos ikukumpara ko sa kaibigan ko, yung kaibigan ko effortless, tapos ako hindi. Grabe. Kumbaga kung sa Binisaya pa, lunod patay, jara nga trabaho. Pero
iba. Ganto kasi yan, okay? The lesson I learned why God exists is the maturity for me that I hate now. Then I realized when I was a kid how stubborn I am. Okay? Kung hindi ganun yung nangyari, kung hindi ganun yung experience ko, siyempre hindi ako ngayon ganito. Na napaka open-minded, na napaka mabilis mag-adjust, na napaka, kumbaga, matured mag-isip, kumbaga, napaka practical, kumbaga, kalmado, kumbaga, merong respeto, self-respect, kumbaga, merong lahat, kumbaga, hindi ko ine-expect na ganito pala yung totoong plano ng Diyos sa akin. 'Di ba? Kasi nga merong Diyos, merong Panginoon. Honestly speaking, meron talaga, okay. Ako na magsasabi, okay. Ako na magsasabi, meron talagang Diyos, okay. Hindi mo lang namamalayan. Kasi ako mismo nung una, pag gusto ko talaga. Tas hindi mo lang talaga mamamalayan. Hindi mo lang talaga mamamalayan. Meron siyang ginagawa para sa'yo. Okay? Pag nangyari yun, dun mo lang talaga marirealize na God is existing. Oo, totoo yan, promise. Totoo yan, promise. Oh. Example, yung kaibigan ko. Okay. Sila, meron talaga. Okay, meron talaga. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit siya nagkakanto. Ayoko talagang i-disclose lahat ng mga nangyari sa kanya, pero hopefully makaka-recover siya, kumbaga makaka-recover siya. Tas dapat mag-get na yung freedom niya. Tapos gusto ko lang talaga magbago siya. Ayoko talagang mag-judge sa kanya kasi siyempre naman, 'di ba? Tao lang tayo, magkakamali. Pero iba talaga. Pinapamukha sa akin ng Diyos ngayon, kumbaga ni Papa Jesus o ng Panginoon. O ano ngayon, Junmar, hindi ka naniniwala. Tapos ano ngayon? Ano ka ngayon, 'di ba? Siyempre ako, napaka-overwhelmed ako, kumbaga napaka-thankful ako dahil iba pala yung kumbaga iba pala yung hindi mo ini-expect lahat. Tas inihingi mo lang konti, tas meron na, 'di ba? Ganun yung ginagawa ng Panginoon, boy. Tapos ako naka-realize ako na He is existing talaga. Kasi in any circumstances, it has an answer. Never late, never advance. Perfect timing talaga lahat. Oo. Perfect timing talaga lahat. Oo. Kahit kumbaga, kaya nga napapaisip ako, ano ba Diyos, ano ba, kailangan ko na lang magtanong sa Kanya ng advance kung ano ba talaga dapat. Pero hindi. Di ba? May kasabihan nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, siyempre, kayo naman dyan, huwag niyong i-doubt yung Panginoon kung nahihirapan kayo sa buhay. Siyempre, hindi talaga pantay yung buhay kung iisipin at tatanawin mo sa itaas. Talagang makikita mo na hindi talaga pantay yung buhay. Nakikita mo naman, 'di ba, yung mga corrupt na officials, 'di ba? Pero tandaan mo, at least ikaw, safe ka sa ganung pangyayari. 'Di ba? 'Di ba, at the same time, 'di ba, meron pang malaking aral na nakuha mo, kumbaga, 'di ba? Siyempre, mapapatanong ka rin. Totoo ba talaga yung pera, talaga yung freedom? Kumbaga yan. Kasi yun yung, kumbaga, araw-araw nating pinaglalaban, kumbaga. Pero hindi talaga. Accepting the fact that we have a God and then trusting the process. Okay? Trusting the process talaga. Na kung hindi mo pa nakakamit yung gusto mo, meron ka pang kailangang i-improve sa sarili mo. Okay. Hindi mo po yun na-gets, isipin mo ulit.
Tapos tanungin mo sa sarili mo, ano nga pa ba talaga dapat ang kailangan kong gawin? At ano nga ba yung kulang ko sa sarili ko? Okay. Yan naman eh. Lahat ng nangyayari, may kabuluhan. Depende na lang yan sa'yo. Depende na lang yan sa'yo. Kung iisa-isip mo lahat, tapos mag-i-improve ka, tapos magiging grateful ka sa lahat. Okay. That's it. Okay. Sana maraming ano nga ba yun? Kumbaga na-enlighten, sana nga wag nating i-doubt yung Panginoon sa lahat ng mga pangyayari kasi hindi pa natin natatanaw kung ano talaga yung papupuntahan natin. Tsaka everything happened for a reason and lahat tayo planado na. Okay. Which is the only thing we have to do is just to move forward, grow, stay striving for our goals. That's it. Okay? Have a good day. God bless.